Ang malakas na palakpakan ng mga nagkakatuwaang pasaherong tulad niya. Ang dagling nagpabalik ng naglilimayong niyang diwa. Hindi na niya namalayan na nakababa na pala ng Ninoy Aquino International Airport ang sinasakyan niyang eroplano dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Nang sabihin ng stewardess na pwede na silang bumaba, ay lalong nagkaingay ang mga ito. Kitang-kita niya sa mga mukha ng mga ito ang labis na kasiyahan na makabalik sa sariling bayan. Kanya-kanya ng tayo para bumaba ng eroplano. Sumunod na rin siya dahil siya man ay sabik na rin makauwi sa kanyang mamahal sa buhay. Pansamantala muna niyang isinara ang isip para kay Lorraine kahit gustong-gusto na niya itong makitang muli. Saka na niya ito haharapin. Pansamantala ibinigyan muna niya ng kasiyahan ang mamahal niya sa buhay na matagal niyang hindi nakasama. Napakarami niyang kapatid. Napangiti siya habang iniisip ang magiging reaksyon ng magulang at ng kapatid kapag nakita siya. Kapag nalaman ng mga ito na kahit papano ay nagawa na niyang paunlarin ang sarili. Hindi naman siya natagalan sa loob ng airport dahil walang okasyon at hindi gaanong maraming mga pasaherong nag-uuwian. Kumaway kaagad siya sa taksing nakapila sa labas ng airport na maghahatid sa kanya pauwi ng Imus. Isang linggo nang namumroblema si Lorraine. Wala talaga siyang magawa ng paraan upang paano hahanap ng malaking halaga para maipambayad sa kanilang lupa't bahay. Ang lupa't bahay na lamang ang kanilang tinitirhang mag-ina, ang natitira nilang ari-arian. Hindi niya akalain na sa isang iglap lang ay maglalaho ang tinatamasa nilang kaginhawaan sa buhay. Wala siyang kaalam-alam na ang tinatamasa nilang kasaganaan ay nanggaling sa kahan ng pinapasukang bangko ng kanyang papa. Natukso ang kanyang papa na galawin ang hinahawakang pera para mabigyan sila ng maalwang buhay. Huli na para sisihin niya ang kanyang ama dahil sa paggalaw nito ng pera na pinamamahala ang bangko para masunod ang luho nilang mag-anak. Napakalaking kahihiyan ang inaabot ng kanilang pamilya nang mapatunayang nakadispalko ng malaking halaga ang kanyang papa. Nalagay sa malaking dyaryo ang nangyari. Kaya alam na alam sa kanilang lugar ang lahat. Wala silang nagawa nang kunin ng bangko ang lahat nilang ari-arian at mga naipundar ng kanyang papa bilang kabayaran sa nadispalko nitong pera. Ang masakit ay hindi man lang umabot sa kalahati ang halaga ng kanilang mga ari-arian at ibang naipundar na pangnegosyo sa perang nadispalko nito. Noong panahon ng kanilang kasaganaan ay nakabili ng pwesto ang kanyang papa sa commercial area malapit sa bangkong pinapasukan nito. Pinatayuan nila ng flower shop na pinamamahalaan ng kanyang mama. Malakas ang kanilang flower shop. May dalawa silang katulong doon. Dahil tuwing Sabado at Linggo lamang makakapunta doon ang kanyang mama. Teacher ang kanyang mama sa isang pribadong eskwelahan sa kanilang bayan sa Imus. Ang dalawang kapatid niyang lalaki na parehong hindi nakatapos sa pag-aaral. Dahil sa maagang pag-aasawa ay binili ng kanyang papa ng tig-iisang pampasaherong jeep para daw may mahanap buhay ang mga ito. Ipinaayos nila ang luma nilang bahay. May mga lupa ding nabili ang kanyang papa sa mga exclusive na subdivision sa Imus. Ang lahat ng iyon ay kinuha sa kanila ng bangko bilang kabayaran sa nadispalkong pera ng kanyang papa. Ngunit hindi sapat kaya pati ang kanilang lupa't bahay ay kinuha ng bangko. Ang tanging konsiderasyon na ibinigay sa kanila ay kailangan nilang mabayaran kahit kalahating halaga ng kanilang lupa't bahay sa loob ng 3 buwan. Kung wala silang maibibigay ng halagang hinihingi ng bangko, ay sa lansangan sila matutulog mag-iina. Saan niya kukunin ang ganoong kalaking halaga? Oo nga, empleyado din siya sa isa sa bangko sa Imus. Nang mabuko ang kanyang papa na nakadispalko ng pera, ay tinanggal din siya sa bangko. Pati ang kanyang mama.
ay natanggal din bilang guro. Ang tanging nilang ikinabubuhay mag-ina ay ang pagtitinda ng mga bulaklak na napitas nila sa tanim ng kanyang mama. Ang dalawa niyang kapatid na lalaki ay parehong walang trabaho at umaasa lang sa asawa. Kaya madalang silang maaabutan ng mga ito. Kung hindi sana nakakulong ang kanyang papa, ay makakatulong siya para humanap ng perang hinihingi sa kanila ng bangko. Wala siyang malalapitang mga kamag-anak o pinsan ng kanyang papa. Unang kanyang mama dahil lahat ay galit sa kanila. Masyado silang naging mataas noon at tila wala ng katapusan ang kanilang kaginhawaan sa buhay. Ngayon niya napagtanto ang mga kasabihan ng mga matatanda. Kung gaano daw kataas ang lipad ng isang tao, ay siya rin kalakas ang pagbagsak nito. Wala na siyang magagawa. Nangyari na ang lahat ng hindi niya inaasahan. Ang kailangan niya ngayon ay kumilos para hindi sila matulog na mag-ina sa lansangan. Hindi siya kailangan magpadaig ng mga problemang kanilang kinaharap ngayon. Walang mangyayari kung tutunganga lamang siya sa bahay. Anak, akala ko ba'y pupunta ka ngayon sa Cavite City? Bakit hindi ka pa umaalis? Pukaw ng kanyang mama na hindi niya namalayang nasa kanya na palang likuran dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Parang gustong mag-ulap ang kanyang mga mata. Sa nakikita niyang kalungkutang nakalatay sa mukha ng kanyang ina. Wala na ang dating taas noon nito ngayon. Hindi na rin ito naglalabas ng bahay tulad noon. Marahil ay nahihiya sa malaking kahihiyang tinamo ng kanilang pamilya. Wala na ang dating tikas nito noong panahon ng kanilang kasaganaan. Puro lungkot at pangamba na lamang. Ang tanging nababaka sa maganda nitong mukha na tinaglay nito noong kasaganaan ng kanilang kabuhayan. Unti-unti nang nagkakaroon ng mga kulubot ang maganda nitong mukha. Dahil sa kaiisip din tulad niya. Aalis na rin ako, mama. Iniisip ko lang kung sino ba ang pwede kong malapitan. Pagsisinungaling niya. Awang-awa na rin kasi siya dito. Dahil sa kakaisip ng kanilang problema. Sige na, para hindi ka na masyadong gabihin sa daan. Anito at saka iginiya siya papalabas. Tutuloy na ako, ma. Aniya matapos itong halikan. Nagmamadali na siyang lumabas at baka magkaiyakan pa silang mag-ina. Mag-iingat ka, anak, sabi nito. Habang palabas siya ng gate. Habang nag-aabang siya ng tricycle na masasakyan ay hindi sinasadyang mapatingin siya sa kaliwang panig ng kanilang kapitbahay. Nakita niya ang nanay ni Andrew at dalawang kapatid nitong babae na nagtitinda ng uling sa harap ng bahay. Bahagya pa siyang nginitian ng dalawang babae nang masalubong niya ang mga tingin ng mga ito. Ginantihan din niya ng ngiti. Hindi tuloy nakaligtas sa kanyang paningin ang kapanatagan ng anyo ng mga ito. Kahit pagtitinda lang ng uling ang ikinabubuhay ng mga ito, nakadama siya ng inggit. Ngayon lang niya napagtutuunan ng pansin ang kanilang kapitbahay. Noon, ay halos ayaw niyang makikita ang mag-anak na mag-uuling sa tuwing lalabas siya ng bahay. Inis na inis siya sa mga ito. Dahil malaking kasiraan sa kanilang magarang bahay, ang barong-barong ng mga ito. Ayaw naman ipagbili sa kanilang lupang kinatitirika ng bahay ng mga ito. Kahit gawin lang nilang taniman ng mga orchids ng kanyang mama. Lalong tumindi ang galit niyang nadarama nang minsan niyang mahuli ang panganay ng anak nito na nakasilip sa loob ng kanilang bakuran. Hindi nga niya makalimutan ang masasakit na sinabi niya kay Andrew noon. At mula noon ay hindi na niya nakita si Andrew hanggang ngayon. Bali wala naman sa kanya iyon noon dahil hindi naman sila malapit sa mga kapitbahay nilang mahihirap. Ngayon na uli niyang naalala si Andrew nang mapagtuunan niya ng pansin ang nanay nito at mga kapatid. Parang ang gusto niyang sisihin ang sarili kung bakit hindi sila naging malapit sa kanilang mga kapitbahay na mahihirap. Ngayon said na said ang kanilang buhay
ay sa kanya napagtanto na mahalaga ang pakikisama. Hindi sana sila parehong nahihiya ng kanyang mama na maglalabas ng bahay kung nakihalubilo lang sila noon sa mga ito. Hindi tuloy niya maiwasang mag-isip na baka laging sila lamang ang pinag-uusapan ng mga ito sa tuwing may mga kapitbahay na nag-uumpok sa tindahan. Magsisi man siya, ay wala na ring mangyayari. Naganap na ang lahat. Isang bagay ang kanyang ilalagay sa kanyang isip. Kung sakaling makakabangon silang muli, ay itutuwid niyang lahat ng naging pagkakamali nilang mag-anak. Muli niyang ibinaling ang paningin sa kapitbahay at sa kanyang nginitian ng pagkatamis-tamis ang mga ito bago siya pumara ng tricycle. Kakawayan na sana niyang tricycle na paparating nang mapuna niyang taksing kasunod niyon. Na-focus ang kanyang pansin sa taksing paparating at hindi na niya nakawayan ang tricycle nang lumampas iyon sa kanya. Huminto ang taxi sa tapat ng mag-anak na nagtitinda ng uling. Kilala niya ang ganoong klase ng taxi. Alam niyang galing iyon sa airport. Hindi nga lamang niyang maaninaw kung sino ang sakay niyon. Wala siyang alam na anak na mag-asawang mag-uuling na nasa abroad. Ang alam lang niya ay anak nitong bigla na lamang nawala matapos silang mag-away noong bata pa sila. Ayaw niyang isipin si Andrew ang sakay ng taxi. Malayong mangyari ang kanyang iniisip dahil hindi naman nakatapos ng pag-aaral si Andrew. Hinintay niyang makababa ang sakay ng taxi sa paraang hindi siya mahahalata. Gayon na lamang ang kanyang gulat nang makilalang lalaking bumaba doon. Hindi siya maaaring magkamali kahit 10 taon na ang lumipas mula nang huli niya itong makita. Hindi rin makapaniwala si Aling Lucy sa kanyang nakita. Ilang beses siyang ikinurot ang kanyang braso para mapatunayang hindi siya nananaginip sa mga sandaling iyon. Ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ay katulad ng mawala ang anak niyang si Andrew. At ngayon ay muli na naman niyang madama ang malakas na kabog ng dibdib habang pinagmamasdan ang lalaking bumaba ng taxi. Hindi siya maaaring magkamali. Mother's instinct ang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Malaki man ang pinagbago ng itsura ni Andrew, ay hindi maaaring hindi niya ito makikilala. Anak niya ito na dinala sa sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Andrew, anak? Sambit niyang mabilis na sinugod ang anak na nawala ng napakahabang panahon sa kanyang buhay. Nay, salubong sa kanya nito at saka mahigpit siyang niyakap. Yumakap siya ng mahigpit dito at hindi niya napigilan ang mga luha sa pagpatak. Napakahabang panahon niyang iniyakan ang pagkawala ni Andrew. Napakahabang panahon na naghirap ang kanyang kalooban. Naramdaman niyang masuyong na paghaplos nito sa kanyang likod. Anak, ano ba ang nangyari sa iyo? At ngayon ka lang nagpakita sa amin. Buong akala namin ay hindi ka na namin muling makikita. Panay ang tulo ng luhang sabi niya habang mahigpit ang yakap ito. Kuya, ikaw ba iyan? Anang ng bunso niya na lalaki. Bunso? Tawag nito sa bunsong kapatid. Kuya Andrew, ikaw nga. Tuwang sambit naman ang sumunod sa bunso. Magkasabay pa halos na tumakbo ang mga ito kay Andrew nang ganap na makilala ang kapatid. Malapit nang maging dalaga ang uhuging kong kapatid noon. Pabiruntong sabi, bumitiw ito sa kanya at niyakap ang dalawa. Kuya, hindi na akong sipunin ngayon. Sagot nitong naggalit-galitan. Sir, ibababa ko na po ba ang bagahe ninyo? Pukaw dito ng taxi driver na nasa kanyang likuran. Sorry pare, masyado kasi akong nasabik sa mga kapatid ko. Halika, pagtulungan nating ibaba. Anito. Berto, lumabas ka muna at dumating ang anak mong si Andrew. Malakas namang sigaw ng kanyang mama. Bago pa makalabas ang asawa ay dumating na ang 3 niyang anak, sakay ng isang tricycle.
Alan? Albert? Duray? Sigaw ni Andrew sa mga kapatid habang bumaba ng tricycle ang mga ito. Kuya Andrew? Sabay-sabay na sigaw ng tatlo nang makilala siya. Nag-unahan pang tatlong lumapit dito na parang hindi makapaniwala. Sabay-sabay nitong niyakap ang mga kapatid na naging inspirasyon para lalong magsika kahit pa sabihing nagbenta ito ng katawan sa ibang bansa. Ikaw namang babae ka. Daig mo pang manganganak kung makatawag sa akin. Alam mo namang lagi akong pagod. Dinig nitong sabi ng ama niya na hindi naman galit ang tono ng boses. Hindi pa rin napapansin ang anak dahil sa kanya ito nakatingin. Kasi tatay, gusto lang sabihin sa iyo ni nanay na dumating si Kuya Andrew para madali ka pong bumangon. Hayun siya. Sabat ng kanilang bunso na nakapameywang pa habang kinakausap ang ama. Andrew anak, ikaw ba iyan? Anito matapos sitigan ng napakatagal-tagal ang panganay na anak. Ako nga ho itay. Kamusta na po kayo? Sagot nitong mabilis na sinugod ng yakap ang kanyang ama. Saan ka ba nakarating? At hindi ka man lang sumulat. Alam mo bang mahigit 10 taon ka na naming pinaghahanap? Ang buong akala namin ay hindi ka na namin makikitang muli. Madramang sabi nito. Huwag po kayong mag-alala at hindi na po ako muling aalis pa. May sapat na akong ipon para mabuhay tayong maayos. Tama na yung drama ninyong mag-ama. Doon na tayo sa loob at baka nagugutom na yung anak mo. Sabi ng kanyang ina habang nagpatiuna ng pumasok sa bahay. Alan, pagtulungan ninyo ni Albert yung mga bagahe ko. Anito sa dalawang kapatid. Bago inakbay ang papasok ng bahay ang kanyang ama. Nakasunod naman ang 3 pang kapatid na babae. Kuya, sa inyo bang lahat ng mga bagaheng ito? Ani ni Alan. Matapos ipasan sa balikat ng kapatid ang isang malaking kahon ng balikbayan box. Oo, mga pasalubong ninyong laman niyan. Sagot nitong tuloy-tuloy nang pumasok sa bahay. Hindi naman makapaniwala si Lorraine na si Andrew nga ang sakay ng taxi. Habol niya ng tingin ang mag-anak na nagkakasayaan habang papasok ng bahay. Hindi kaagad siya nakaalis nang makilala si Andrew nang bumaba ito ng taxi. Magkahalong lungkot at saya ang kanyang nadarama ng mga sandaling iyon. Lungkot dahil nang magkasalubong ang kanilang mga tingin ni Andrew pagbaba niyon ng taxi. Ay kita niya ang galit na nasa mga mata ng lalaki. Masaya siya dahil makakaaho na sa hirap ang mag-anak. Kitang-kita kasi niya sa anyo ni Andrew na naging matagumpay ito mula nang umalis sa kanilang barangay. Baligtad ang sitwasyon nila ngayon. Ito na ang mayroon at sila ay walang-wala ngayon. Napabuntong hininga na lamang siya. Sabay para sa isang tricycle na dumarating na walang laman. Ang buhay nga naman. Talagang maiyahan tulad sa isang gulong. Minsan, nasa ibabaw. Minsan ay nasa ilalim. Hinaing niya na makasakay na ng tricycle. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.